Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Saya, anong tuwa, pagtungaw mo sa bintana, pagdaan mo sa kalsada, malinis, walang basura. Ang progreso at pagsulong ng kabuhayan ay hindi maiiwasan. Subalit, ito ay maaaring mangyari kaantabay ng pangangalaga ng kapaligiran. Paano? Makinig sa Bukas Bayan. Bago umpisa para sa kapaligiran, alay sa bayan. Para sa mga kaalaman kung paano mapapanatili ang tamang balanse ng kaunlaran at kalikasan. Ang Bukas Bayan ay nahirang na finalist sa 15th KBP Golden Dove Awards for Best Science and Technology Program. Samahan ng teacher ng bayan, Miss Cecil Yumul, at ang recycling prince ng bayan, Rox Peña. Good morning na good morning po sa inyong Hindi, lahat. yung Oh, ilan. talagang everybody po yan. Everybody busy. Kanya naman po, ngayon naman, Lenten season, tayo biglang nagkaliwanag. Nakalimutan. Lumiwanag ang buhay. Nakalimutan busy lahat, ipaliwanag. no? Oo. Work overload. Ipaliwanag ko. Bigla tayong nagkaliwanag. Pagliwanagin ang buwan. Kanya naman sa ating 1,248th episode, isang makulay na, naning kulor na nini kulor, Ube? Violet, that is Lent, and at the same time, Women's Month. Yan. Good morning, JJ. Nauna ka ngayon, ang aga mo nakabantay sa foothills ng Mount Arayat. She's watching. Malakas ang signal. At kumusta sa mga toda dyan? Yeah. Balang tatagal ka, congressman, eh? Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 22. Napakabilis ng panahon, partner. Matatapos na yung March. 1 week mo na akong nilibre pagkagaling dito. Nalalamig ako sa gutom. At Week na naman. pangapat na Sabado po ng March at last 5. broadcast. Ayaw, nangi ka, painawa ka sagli. Last broadcast ko po ito, pansamantala magli-leave dahil po sa start na po Ikaw ng ay campaign. liliban. Huwag kang yayao. Campaign period na. Anyway, tayo po live sa RW 95.1 FM at siyempre po sa Facebook Live ng RW at sa Facebook Live namin ng aking partner. In fact, ang dami na nating naka-tune in ngayon. Si Elmer Villanueva, Ampi Sagum Dizon, Gold Arrow, mga sukin natin ito, tsaka si Benji Dongka Konanan. Good morning sa mga Where is taga-Airmen's Airman's Village. Village? That is in Mabiga, Mabalacat. Alam mo na mga panahon ng Amerikano? Sige nga, please. Ayan, nung kababa, maklak lang ang kaya rin tawag yan. Mga panahon ng Amerikano, may mga airmen doon. Kaya They tinawag live na there. Airmen's Village. Hindi. At the same time also, naalala ko yung pagdapo, yung pagdaan, yung pag... Malaut nita. Itang kaya malaut namin niya. bale. Talagang yung Keko bahay Babo? namin sa San Francisco, sa may Augusto, talagang direct pat You ng know, ano yun. I was just wondering, dapat mamayad hazard in Amerika, karenti ka mabalaka. That's another story. Anyway, good morning, Jazz Nicolas. Thank you sa iyo, Gold Araw. Ipagdasal mo ako. Okay. At Happy. happy. Pangadimborimos. Good luck, anak-anak. Good luck yan mo. Ali, kailangan specific nga pong gino, Na dakalyapagan tayo naman. manalo uli. Yan, makanya niya. Declare me. Kaya nga pong gino. I claim it. Yeah, that's it. All right, go ahead. Happy birthday today, March 22, sa aking kaibigan na si Sunny Roque, ang aking apo, si Nikita Pangilinan, kay Kagawad Baloy Orzal ng San Francisco. Kagabi, nandiyan ka, hindi kita nag-greet. Sa aking cousin-in-law, kay Marilu Hoxon Santos, happy birthday sa inyo. Hoxon. Kamag-anak mo rin Hoxon? Sister-in-law. Okay. Cousin-in-law. Kapatid Okay. ni Benny Hoxon. Oh, okay. Okay. Kumbe. March 23, ang aking first cousin naman, si Juvie Fernandez. Happy birthday sa'yo. March 25, birthday ng aking panganay, si Tintin. Tintin Ilan Peña itintin, ala na Evaristo. kalendaryo. 1991 siya, so 34. 34. Ang aking kumpare na nandyan ngayon sa Colorado, Rocky Mountain High, si paring Edgar Halili. At ang ating kaibigan dyan sa EMB Region 3, si Engineer Dr. Raldi Pagador. March 27, happy birthday sa iyo, Wilma de la Peña, dyan sa may Barangay Camatsiles. March 28, ang isa pang cousin-in-law, si Arlene Bais. At ang aming masipag na customs lady dyan sa may Teco, si Dolly Lingat Kiyok. Wata kay salitang program, ingagawan greetings mo. Takay tanyang intermission kanta.
Happy birthday. Good morning, classmate Joel Gilas. At kay, ano pinagbabaliktad yung pangalan eh? Nosep Aikragnibia. Basta may baliktad mo naman. Alvin Garcia Pekson. Pinagbaliktad. Okay, good morning, V. Oh, ito na, ito na. Cruz Belmonte, good morning. Eto na po. Oh, siya. Inus, usaping pangkalikasan, usaping di dapat ipagpaliban. Inus, Kung mata ka po yata. Kayo po ba ay naiinitan na? Ako? Hindi. Hindi pa? Hindi, kasi puno ako ng halaman. Ito po, ayon po sa isang balita na napublish kahapon sa PDI, ang Pilipinas po ay pangatlo Ni? sa mga bansa sa Asia na may unusual heat. Hindi ordinaryong init. Kasama ba yan dahil sa mga nagsulputang parang mushroom na high-rise buildings? No, Because it they're has- vertical heat islands. It has something to do with climate change. Well, it's the people who changes the climate. Ang Pilipinas po ay nag-rank na pangatlo sa Asia sa mga bansa with the most unusual heat caused by climate change within the last 3 months. Ayon po sa mga scientists from the non-profit group Climate Central. Ito pong report na ito ay na-release last Wednesday lang, partner. At ang Pilipinas daw po ay naka-experience ng temperature reaching climate shift index. Ito yung kanilang measurement level. Level kanya. 2 po tayo. Kanya nga, when did you ever imagine that classes will be suspended because there is too much heat? Yes. Unimaginable. Ang temperatura po during those 74 days were most likely due to the effects of climate change. Okay. Well, people, only you can change the climate again. So stop changing our climate by killing the trees. Ay, nako. Good morning, Justin Dizon. The study noted that 10 out of 51 countries in Asia recorded more than 30 days of temperatures reaching CSI level 2. Ang number 1 po ay Brunei Darussalam with 83 Brunei, days. partner. Brunei Darussalam. Ang Maldives ay pangalawa at pangatlo po tayo sa Pilipinas. Talaga naman, and we're surrounded by bodies of water. Ay, mag-evaporate. Metong paita siguro. Pangapat po ang Indonesia, followed by Sri Lanka, Timor-Leste, Malaysia, Singapore, Yemen, and Myanmar. Ayon po sa report, 45 million na katao across the continent ay na-expose to at least 30 risky heat days. At sa Pilipinas po, sabi sa report, 200,000 Filipinos ang na-expose out of the total 116 na populasyon natin. And I'm sure walang mga puro dyan. So yun po. Talaga namang ang hinit ay nananaliksik sa ating naninaliksik sa ating balat. Okay, partner, eto na. Yeah, partner. Isa pa favorite. Ay, nako. Ati ka pang bird. Atin. Kung makananong bilang Alamba akin ang News, bird mo, patama ko impormasyong ka. kagilagilalas, impormasyong may batayan, Good morning, impormasyong Venus. sinaliksik. Alamba News. Ay, good morning sa iyo. Sino pa ito? Paring Boy Malyari at sa aking pinsan na si Tay Dublin. Ginri mo si Renato Campo. Renato Suki Ocampo. natin yan. Tapos na tayo dun sa ating series na Yung ibang flycatcher, ibon. di ba? Yes. Ngayon po ay dalawang species lang po ito, dalawang klase ng ibon sa leaf bird ang tawag sa kanila. Leaf bird. Leaf as in Lift, dahon. as in, aro, patagal lang ilapiretang mana yung baleren, Taylor bird, saliwa. Nyerita na kareta. Leaf birds. They are called leaf birds dahil sa kanilang vibrant green na kulay. Ay, so they can camouflage themselves Yes. and behind the leaves. It helps them blend into the trees and Ako na shrubs, tayo. making them difficult to spot. Okay. O yan nga man naman ko kaya. Dalawang klase. Aha, sige nga partner. Dalawang klase po ang... Ipakita mo na ngayon ang ibon. dalawa mong bird. Hindi, isa lang muna ngayon. Wala na kayo eh. Ayaw nga pala, no? Pakit mo na lang pareho rin bird Wala, mo. isa lang ang nandito. Ito po ang Philippine leaf bird. Aha. Chloropsis flabipenis. Nano? Floropsis flavicen. Penis? Flabipenis. Penis? Wala akong magagawa. Yun ang pangalan niya. Yan eh, kay. Eh, kung bisang mumuli kayo sa sabihan mo eh. Chloropsis.
It is endemic to the Philippines, found in the islands of Mindanao, Leyte, Samar, and Cebu. Aro, at di mo sinabi threatened lang kanyan. Uli mo deforest, mabilis Nasa ka rin. mga lowland forest po sila, threatened by habitat loss. It is a medium-sized bird, okay? Pero sa kanyang klase ng hayop, siya ay okay na rin. Medyo malaki na rin. Overall bright green with a Wow. paler green My chest favorite color. and face and a yellowish throat dito. Uy. Eye-ring, meron siyang eye-ring. And edge to the wing. Itakal daw, sabi pagi mo rin kilay na ni ngayop. Remember, I was amazed. At yung kilay ngayop? It forages in high canopies, doon sa taas, feeding on flowering and fruiting trees. Oh. So Na-observe malawot siya. na yung atiradol. Na-observe siya na kumakain din ng mga insects. Very good. So, kung saan naglalagay yan, mabubuhay at mabubuo yung mga prutas kasi Kinakain hindi niya yung sila buto. What is uularin? Uuurin! Uuurin. Ang gakong kapampangan in English talaga. Ang IUCN po has assessed this bird as vulnerable. Ang Oh. kanilang population ay nasa mga 600 to 1,700 na lang. Oh. Wow. Marami pong mga nakita doon sa Picop Logging Concession in Agusan del Sur and Surigao del Sur. Ko laging concession. Pero wala na po. Matagal na po nagsara ang Picop. Yan. Kaya medyo dumami na yung mga ibon doon. Dumami yung mga puno. Ang problema doon, mga illegal settlers have deforested the area Ay, nako. for illegal hardwoods. Aha. Kaya endangered nga itong species na to. Oo. Itong ating leaf bird, the Philippine leaf bird. Ito Nako, na po. nervyusin ang ating, kayo because in the United States, eto. kapipirma lang, oy, ang ganda ng bird ni Rox ngayon ha. Ipa-close up mo nga yung bird mo. Good morning, Doc Nene Coloma. Thank you as usual. Yes, it's beautiful. Oo. Kulay luntian nga siya, kulay green. Kaya Oo. parang talaga siya. Oy, ang ating multi-awarded, bemedaled, Arnel David Garcia, Maya Payabak po, my favorite teacher. Good morning, And Arnel MC. Malyari and Ruth Baldos. Oo. Masipag naming Pitutukila pareho lang artist, ha? Bacon Last Dizon. Okay, eto na. Ito na, our song of the week. Dahil naman po, puno ang pinag-uusapan. At, naku, nanganganib talagang mundo pag walang mga puno. Ito po ang ating song of the week. Dahil tayo ay konektado. Dahon pula sa grupo nga Sing. Hindi pareho sa pagtubo. Alam po sa lahat ng nakalay, si Lea Maaring Bonza. kaisang dahon Gonzalo. masigla. Ako na may dahon nalalagyan. Pareho tayo mahulog sa lupa. Kaibigan, wag ikabahala. Dahil lang mabigyan ng buhay, buhay ng dahon ay nagkakulay. Ano ang ating pong oras? 12:35, 8:38 in the morning. Magbabalik. Wala man dito, magbabalik ang konsehal ng Mabalacat City, Rox Peña at Teacher Sex. Sa iyong mga mata, But, kung may hirap ka. Sari-saring basura galing sa bahay, negosyo, pabrika, kainan, eskwelahan, palengke, terminal ng sasakyan. Tao ang pinagmumula, may nabubulok mula sa tira-tirang pagkain, gulay, prutas at iba pa. Ating pakinabangan, gawing compost, di nabubulok, papel, bote, plastic, karton at iba pa. Magkapera sa basura, maayos na kabahayan, masinop na mamamayan, malinis na kapaligiran. Ito ang sagot sa Republic Act 9003. Anong saya, anong tuwa, pagtungaw mo sa bintana, pagdaan mo sa kalsada, malinis, walang basura, ang zero waste ating pag-asa. Okay, ngayon pong March is Fire Prevention Month. o mga partner, mangutang ko. O tistong i-declare na yung fire prevention, mag-umpisa Baka na na yung silab. mga regulasyon. Yes. Ang timo mo sinabi, sige, mamanyilab na kayo. Last March 16 po, unfortunately, halos
hektarya. 1 hectare. 1 hectare po ng sa paanan po ng Mount Arayat ang nasunog. Pero agad namang nakontrol ito. Good. Ano po ba ang epekto ng mga wildfire sa ating environment kapag nakakasunog ng ganyan? Ito po yan. Sige. 1. Number 1, polluted water resources. Alam po naman natin na yung ating tubig ay galing sa ilalim ng lupa. Okay? Kasunod po ng isang wildfire, ang kapasidad po ng lupa to absorb water is significantly compromised. Ayan. Isang concerning outcome po ito in the event of a forest fire flooding. Ang watersheds po may retain higher levels of nitrogen and dissolved carbon dioxide for 15 years after a wildfire, reducing drinking water quality. You said 50. That's 15. 1.5. 1.5. Okay. Pangalawa pong epekto ng mga wildfire is vegetation. Doon sa Of course. mga halaman doon. Mag-iinit yan, makakalbo yan. Imaginein mo, parang ulo ng tao yan. Alisin mo yung buhok. Tama. Parang si Mayor Garbo yan. Yes. Good morning, Dr. Nena Jean Sandy Coloma. The loss of vegetation can significantly alter an ecosystem, increasing erosion, reducing nutrient availability in the soil, risk of disease and pest infestation. In turn, this may prolong regrowth. Mas mabagal po ang paglago ng mga halaman doon or impact what grows in the area affected by fire. At Yan. Hindi simpleng ano lang yan, pag-apoy at pagkawala ng mga puno sa gubat. hindi lang po yun. Nawala ng bahay yung mga wildlife natin. Correct. dyan. And when you lose anything that is part of the bio chain, you endanger the whole humanity. Yes. Endangered wildlife, of course. May direktong epekto po yan sa lahat na nabubuhay doon. Kasi yan ang tahanan nila eh. They are critical to natural selections. Wildfire effects on herbivores. Herbivores, ito yung kumakain ng mga dahon-dahon. Kumakain ng mga greenery, ganyan. Mga grazing mammals at saka yung mga insects. Patay lahat ang mga insects dyan. Patay Walang yan. mabubuhay. Ala ng lipaktong, ala ng sibaong, ala ng grasshopper, lipaktong. These are the ones driving the essential ecosystem, kamukha po ng nutrient cycling and pollination. Kaya pag nawala po yung mga yan, affected po talaga yung ating kagubatan. At pag nawawala ang kagubatan, kawawa kang tao ka. Studies suggest that wildfire pollutants in water bodies, so yung mga, siyempre, mesil, may mga Itang residue, itang pinong residue. O rin napupunta sa tawag tubig. asthmatic. Yes. It suppresses wildlife immunity, making more animals susceptible to disease, declining health, and higher mortality. So may effect. And that Kahit sa mga eventually, ibig sabihin sa mga nag-survive, malaking effect. yan. yes, eventually, what happens to the animals will be happening to the humankind. Example po, in 2020, ang mga scientists ay na-discover nila yung link between a 7.8 million acres na nasunog na kagubatan at sa isang mass migratory bird die-off in Colorado around the same time. Nagkasabay. Nasunog po yung 7.8 million na kagubatan. Yes. At the same time, sa isang lugar, Nagkaroon ng nagkaroon migration. namatay lahat yung mga migratory birds sa Colorado. Nung pinag-aralan po nila, May I interrupt? Natandaan mo may nagpost sa internet na biglang yung Nahulog. mga ibon nahuhulog patay? the study found that toxic air particles na galing po sa wildfire ay contributing factor. So may effect. Okay? Some wildfire species, however, benefit from controlled burns. Basta controlled. Hindi yung uncontrolled. Affected po yung ating mga ibon dyan. Tsaka yung mga ibang wildfire. And of course, very obvious po ito na effect ng wildfire is air quality, pollution. Nakita mo nung nasusunog sa may Malaysia hanggang sa Singapore. Yung aling fire yon na umabot din sa Pilipinas yung ano? Yeah, sa Asia smoke. yun. Indonesia, I think Indonesia or Indonesia Malaysia. yon, nung pati tayo. Sa Cebu, umabot yung smog. And then it will also have to redirect
pati yung mga flights. There was a time they Correct, redirected yes. the flights in Clark. Basta, mga konektado yan eh. Oh. Wildfire release carbon dioxide and their emissions can prove to be significantly high. Oh, kita mo yan? Carbon dioxide. Imbes Global na, warming naman yun. we expect oxygen to be released. This time it's carbon dioxide. For perspective, wildfires emitted 91 million metric tons of carbon dioxide in California in 2020. 30 million more than the state's power production emits on an annual basis. Particles from smoke and burning of hazardous chemicals can travel long distances. Kamukha na nangyari sa atin. Yung sunog sa, I'm not sure kung Indonesia or Malaysia yon, ay umabot po hanggang Cebu. Okay? Davao. Okay. Affected po ang air quality at kawawa yung may mga asthma, may mga respiratory diseases. Mabuti kung kagaya mo, asthma wife ka lang. Yeah. Good morning, paring Ron Carlos and Erica Hipolito, my auntie Beth Tuazon Conanan, and Joanna Ning Cordero of Punto. Soy Mabalacat, my Ayan, cousin. si Anjosa ng SM Clark. Hindi ba may mga Earth Hour tayo? Yes. Wax Serrano, Popoy Shasha, welcome back at this. Matagal nang bumalik si atin. Jen Aldana Manyo and Len Tareño Serrano. Pero alam nyo, may benefits din. Anong benefits ng ito yung controlled yan Controlled it. Controlled forest fire. Kasi dapat din, minamanage din, di ba? Pakidiscuss mo nga. Meron din naman pang benefits yung pag nasusunog yung some portion of the forest. Ecosystems benefit from periodic fires because they clear out dead organic material. Ayan. So nagkakaroon ng regeneration yung Yes. long-term effect. As dead or decaying plants begin to build up on the ground, they may prevent organisms within the soil from accessing nutrients or black animals on the land from accessing the soil. So pag nasunog, nakiklear yung area, so yun ang isang maganda. Nung 2019, nagpunta kami sa Yosemite National Park. And along the road, yung paakyat kami sa Sunday's Place, which is more than 6,000 above sea level feet. Ang daming nasunog dun eh. So, how many years now? 7 years? 6 years later? Nagre-grow na. I want to go back and find out how the regrowth has been happening. Yes. The coating of dead organic matter can choke new or smaller plants. So pag makapal na po yung tambak ng dead matter, hindi nakakatubo yung mga maliliit na halaman, so they benefit from occasional fire na hindi malawakan. Meron din naman pala, no? Nutrients released from burned material, which includes dead plants and animals, return more quickly into the soil. Mas madali makabalik. Dahil natural yung Yes, decay. yes. Okay. In this way, fire increases soil fertility. At alam nyo ba na yung ibang halaman directly benefit from this? Kamukha po ng lodgepole pine tree. Pine trees. Pamo. Kapampang. Ikaw talaga, partner. Miss ko yung potang magbakasyon ka. Them pine tree, they're very hot. They're actually delikado king api because they trigger fire. Ito Ang po. pine needles. Ito pong lodgepole pine tree o itong Sabasnan mo. Pinus contorta. Pinus contorta. Pinus contorta. Nandin, penis. Ngayon naman, Pinus. Latin niya yan. It is P. They are enclosed in pine cones covered in resin. Nakabalot po sila. Resin. You use that sa, pagkulay ng Yung pintura. They must be melted to release the seeds. Di ba? So kapag sila'y nasunog, the seed is released. So That's the only time that that's the you only grow time that because they it's can grow. hardcore. Yes, so they benefit directly from fire. Kasi kung hindi matunaw Alam yung mo, hindi aalaw ng poong may kapal. Paboren malyari ni nga pong ginu. Nung alayang kangad ba? You know the scale of justice? Yes. Left and right? If this happens, there is an equivalent goodness. The equivalent evil will be equated with an equal amount of goodness.
Yung iba pong mga halaman, plants and flowers, kamukha po ng mga ibang klase ng lilies, germinate or bloom as a result of fire. Oh, di ba? Meron pala mga ganun. Ayan. Pero yung fire tree, hindi yun nasusunod. Nakalya yung piris. Wapiris. Ay, good morning, Crystal Relo, Sawasuki, Janet Oo Soto. nga. Ba, Muyelmer Villanueva, absentyo? Chuya. Achuya? Wow. Ah. Animals also depend on fire. Merong animals. What animals nga, please? Ito po, the fire chaser beetles. Sa pangalan pa lang eh. They call them the fire chaser beetles. Melanopila acuminata. Menalopila acumuleta? Melanopila acuminata, fire chaser beetles. They have organs that help them detect fire. O ya? By O dapat pala sensing- i-raise Doren, gawan dalang fire detector. By sensing infrared radiation. Wow. Anong effect sa kanila? They purposely lay their eggs in areas with recent burns. So nangingitlog sila dun sa mga lugar na kung Kailangan saan yung init. nasunog. Kailangan yung init. Ganun pala Para yun. mag-lay ng eggs. Ay, hindi. Para maapsala ring Maapsa. ebon. The endangered Carner blue butterfly caterpillar. Caterpillar. Caterpillar! Caterpillar. Partner! Kafamfangan. Oh my gulay! Lycades melissa samuelis. Ang hirap naman ng pangalan nito. Tabalo kaya ka nakakahilig maglatin. Mo na yung namin sa mga pampangang ko. So ito pong Carner blue butterfly caterpillar, they get all of its food from a plant na ang tawag ay wild lupin. Lupin? Wild lupin, Lupine perennis, which thrives in Lupin areas where perennis. fires have occurred. Ito pong halaman na wild lupin ay tumutubo lang sa mga lugar na kung Na saan nagkaroon na sunog. O, di ba? At itong Carner blue butterfly caterpillar ay dun lang po siya kumukuha ng pagkain. So it's connect. Alright. So, kailangan talaga nagkakaroon ng mga sunog regularly, like let's say every 20 years for the Earth to regenerate. I remember again yung Star Trek series of the original cast ni na William Shatner. Hanapin po nyo yon, yung Star Trek. And of course, isang malaking benefit po nito, it kills diseases. Kasi kung isa may peste sa isang lugar sa forest, So it natural, eradicates it totally that. to ground zero. And it reduces the spread of invasive species. Ayun, nakakaroon ng Ito yung clearing. mga- I remember, So, controlled burning. partner, tatanda na mo niyang tsuyara pareng Amerikano, mention mula Clark Air Force Base. Remember, they would regularly burn yung the Controlled. grass, may nakabantay, but they deliberately, para hindi siguro tumubo yung mga wild, Tsaka wild maraming growth. yun, namamatay yung mga aas. Yung mga ahas. ubingan. Ahas. Eto na mag-break. 2 Yes, minutes na yes. lang. Partner, Okay. we would like to congratulate Holy Angel, our alma mater, Number for 1. ranking number 1 in the latest board exam for criminologists. Read the post of Robbie to find out the backstory of how he became a board top-notcher. Ang Diyos, pag hinayaan mong mag-direct ng buhay mo, partner, you will never go down the bottom. You'll always be number 1. Anapin, ikating kamburi. O ningi nga pong Ginoo, mas balo na nung nano'y pinakamasanting keka. And when you allow that to happen, free flow, you will just be at the top. Merong Bible verse dyan, Pat. O, sabihan may, kapari-pari ka. Trust in the Lord with all your heart and lean not into thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He will direct thy paths. And that is me. That is also me. Yes. Oh. Okay, mamaya po is Earth That is Hour. what I do. Earth Hour po tayo mamaya. Lights off po tayo from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. Isang oras lang po ito. Yung mga unnecessary electrical appliances, equipment, patayin po muna natin. Mga TV, ilaw na pwedeng patayin. For 1 hour lang naman. Let's Look join. and gaze at the sky. Yes. Kasi, 2 days ago naman, palagi nating rin-remind, pagdating ng Marso, we have the vernal equinox. There is that one day in March, this time it was March 20, when you have 12-12. That's the reason why ang Earth Hour ay ginagawang
Immediately. last Saturday of March. Yeah. Kasi halos pantay. Yes, Yes, and daylight pantay. and Yes, nighttime. yes. Meron kang 12-12. Kanya Okay. naman, sa mga malls, ginaganap yan, lalo na sa SM Mall, participate. Enjoy the skyline. Oh, tama ba ako, Venus? At March 29, siyempre, sa susunod pong Sabado, will be our recycling event Oh, yes. ng Maxi at EPA dyan sa may Nepo Complex po Ayan. tayo. At the same time, And salute ha sa mga sinabay namin. third generation ng mga Nepos for Sinabay doing namin this. ang aming induction and Ng General Maxi. Assembly. Induction namin, mga bagong officers ng Maxi. Oh yeah, officer na ka na naman. Director naman. Ah, okay. Yes, Kasi may officer. presidente na ka May eh. presidente na ako. Nakabisa How many? A decade ago? More than? Matuano? 2004. So 21 years ago. That is how old you are, partner the Maxi. I was the president of Metro Angeles Ninong Chamber. ngayon yung presidente. Paki-announce mo na Si yaman. Liza Timbol pa rin. Ayan. The beautiful, masipag, Inside out. charming. And I know. I saw many pages of documents. Yeah, hindi sa about mukhang her. Ang sabi ko nanay. agad, I agree. Yes. Linawid ako. at ang guest of honor po namin ay galing sa PCCI, the PCCI Who? president at siyempre ang aming ang ating regional director ngayon sa EMB, ang aking kaibigan si Engineer Jerry Geronimo Sanyes will be the guest of honor. Unfortunately, partner, wala na ako sa radio program noon sa March 29. Don't worry. It's just Yes. how many weeks? How many Saturdays? 7. 45 days ka lang eh. 7 Saturdays. Pitong linggo ka lang. So ako po'y pansamantalang magbabakasyon sa ating radio program at sa aking pong column sa Sunstar Pampanga. Bawal Para yan. po sa aking kampanya at pagdasal po ninyo ako at sa lahat ng mga taga-Mabalacat at may mga kaibigan na taga-Mabalacat, please support my re-election bid. Rox Peña, number 16 sa Balota, Sweet 60. Never been kissed. Never been touched. Never been touched. But, Kalidad. oh, no. Please don't be damaged. We need you whole. And congratulations again, those who missed our Balakat Festival. Watch our video released by the Tourism Office and the Balakat News. You can watch it kahit hindi nyo napanood ng live. Watch it over and over again. Good morning, Ed Olaso, na naghuhugas ng plado at nakikinig ng RW at mga marites sa mga kapitbahay ko dito sa Santa Maria. Okay. And Okay, ito na also, partner, konti lang. We would like to condole with the family of our classmate Lou Sarte. Nagpass on ang kanyang ima, 93 years old. Oh, wow. And Ano na ang yun, tatay is 96 years old pa at buhay pa. Good morning, parang Amoria Lung and Ami Herrera. Mag-ingat po tayo sa sunog, liban sa peligrong dulot sa ating buhay at kalusugan. At pagkasira ng ari-arian ay masama rin po ang epekto nito sa kalikasan. Maging maingat po tayo sa mga grass fires, wag magtapon ng mga nakasinding sigarilyo sa damuhan o wag po tayo magsunog ng basura. Iba yung pag-iingat at pagbabantay ang kailangan po natin ngayong Fire Prevention Month. At see you po sa inyong lahat sa aking pagbabalik sa May 16. Ayan. Ito po yung Recycling Prince, Rox Peña. Ay, Good morning naku, sa inyong may lahat. mga pahabol. Ngayon lang nag-scroll. Bakit naghang? Good morning, Jason Pabalan, Joanna Ning Cordero, and Ruthie Sanchez, good morning. At ako naman ang inyong lingkod, Cecil Yumo, ang teacher ng bayan. Oy, Larika, good morning. Ano nagsasabi pong maraming klaseng sunog. Huwag po tayong mangamba dahil nangyayari po yan at magkakaroon din ng solusyon. Hindi hahayaan ng Diyos na mangyari isang bagay dito sa mundo nang walang katumbas na kabutihang mangyayari. Pero ang iwasan natin ay mga sunog-sunog na balita, mga peki yan. Matuto po tayong magnilay at maging mapagsuri. Dahil kung sa lahat na ginagawa natin, pati sa ating mga ginagawa para sa kapaligiran, para sa ating mga susunod na henerasyon, wala pong dahilan para hindi magkaroon ng Bagong umpisa umpisa para sa kapaligiran, alay sa bayan. Ay nako, good morning, Juan Isa Kung may lungkot ka sa iyong mga mata, kung may hirap kang nadarama, kung ang naging pag-ibig mo'y hindi tunay pala, isipin mo rin sa sangay may bunga.
Inyong napakinggan ang Bukas Bayan sa pakikipagtulungan ng mga tao at organisasyong may malasakit sa kalikasan. Ang Bukas Bayan ay mapapakinggan dito lamang sa 95.1 RW, alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa